Kawawang Anthony Davis, nasayang ang performance laban sa Memphis Heat at Wiggins nakapasok na rin sa playoff. Haslem may pinangalanan sa Warrior player na mas matalino pa kay LeBron at Wade sa opensa at hindi si Curry. Opisyal nang nakatakda ang mga teams para sa NBA playoffs ngayong taon. Naganap ang huling dalawang play-in games nitong araw upang kumpletuhin ang lineup ng playoffs at matukoy ang dalawang number 8 seeds sa postseason na magsisimula ng formal bukas ng araw. Noong Miyerkules, tinalo ng Orlando Magic ang Atlanta Hawks at nakalusot ang Golden State Warriors sa isang dikit na laban kontra Memphis Grizzlies. Noong Huwebes, pinataob ng Miami Heat ang Chicago Bulls habang madaling dinaig ng Dallas Mavericks ang Sacramento Kings. Nagharap ang Hawks at Heat sa isang kapanapanabik na laban sa Eastern Conference ngayong araw at pagkatapos ay hinarap ng Grizzlies ang Mavericks sa huling laban. Narito ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa NBA Play-In Tournament pati na rin ang mga nangyari ngayon. Si Ja Morant matapos makaranas ng konting injury scare ay mukhang nasa maayos na kalagayan. Dinomina ni Morant at ng Grizzlies ang Dallas Mavericks sa pamamagitan ng isang blowout win sa FedEx Forum upang makuha ang kanilang pwesto sa playoffs. Dahil dito, makakaharap nila sa unang round ang Oklahoma City Thunder at tuluyang natapos ang mahirap na ikalawang bahagi ng taon para sa Dallas matapos ang nakakagulantang na trade na nagpadala kay Luka Doncic sa ibang team. Nagtala si Morant ng 16 na puntos, 5 assist at 5 rebounds sa first half habang ginabayan ng Grizzlies sa 17 puntos na kalamangan pagdating ng halftime. Mas malaki pa sana ang agwat kung hindi nagkaroon ng mini 8-0 run ang Dallas bago matapos ang half. Nahirapan ang Mavericks na pigilan ng Memphis sa unang dalawang quarters at tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng Grizzlies. Nagdagdag si Desmond Bane ng 15 puntos sa first half at nakapagtala pa si Morant ng isang mala-highlight na one-handed putback dunk. Pagbalik ng Mavericks mula sa locker room, nagtangka silang bumawi at muntik pang mapababa ang Laead sa 4 na puntos sa ikatlong quarter, pero agad din itong napawi. Umiskor si Jaren Jackson Jr. ng 12 puntos sa ikatlong quarter para ibalik ang kalamangan ng Grizzlies sa 18 puntos pagpasok ng final period. Mula roon, hindi na lumingon ang Grizzlies at kinumpleto ang 14 na puntos na panalo. Pinangunahan ni Davis ang Mavericks sa 40 puntos at 9 na rebounds habang bumitaw ng 16 sa 29 na shooting. Ito ang highest scoring game niya mula nang matrade siya sa Mavericks ilang buwan na ang nakaraan. Bagamat may iniindang groin injury sa buong laro, lumabas pa siya saglit sa fourth quarter dahil sa iniindang right calf injury. Nagdagdag si Klay Thompson ng 18 na puntos habang si Brandon Williams ay may 16 na puntos at 7 assists mula sa bench. Pinangunahan naman ni Jackson ang Grizzlies sa 24 na puntos at 7 rebounds habang lahat ng starters nila ay nakadoble na figures. Halos triple-double si Morant sa 22 puntos, 9 na assist at 7 rebounds. May 22 puntos at 9 na assist din si Bane. Makakaharap nila ngayon ang Thunder na nagtala ng 68 panalo ngayong season. 44 sa mga ito ay double-digit wins, isang NBA record. Ang Game 1 ng kanilang serye ay gaganapin sa Lunes sa Oklahoma City. Sa kabilang banda, halos maulit muli ng Miami Heat ang kanilang kasaysayan. Sa regular season, natalo ang Miami sa 15 laro kung saan sila ay leading pagpasok ng ikatlong quarter. Walang ibang NBA team ang may ganitong dami ng pagkatalo sa ganoong sitwasyon. Ang laban kontra Atlanta Hawks nitong araw sa play-in tournament ay muntik nang maging ika-16 nilang ganitong pagkatalo matapos nilang pumasok sa ika-4 na quarter. Nagbukas ang Atlanta ng final frame sa isang run na tinapos ni Trae Young sa isang 3-pointer na nagbigay ng 3 kalamangan sa Hawks, una nilang lead sa buong laro. 5 sunod na puntos mula kay Onyeka Okongwu ang nagpalawak sa kalamangan ng Atlanta. May 5 minuto pa ang natitira sa regulation at tila madadagdagan ang masaklap na record ng Heat. Ngunit bumawi ang Miami at nakuha muli ang lead sa isang 3-pointer ni Davion Mitchell at 2 sunod na shot ni Tyler Hero. 2 beses na sinubukan ng Atlanta na bawiin ang laro pero nagtala si Young ng layup na nagtie sa score sa 1 segundo na lang ang nalalabi, dahilan upang umabot ang laban sa overtime. Sa overtime, agad na kumuha ng momentum ang Miami sa isang 3-pointer ni Hero kasunod ng 2 tres mula kay Mitchell.
Gumanti ng 3-pointers sina Okongwu at Young para sa Atlanta, pero si Hero ang nagtulak ng pako sa kabaong nang itira niya ang isang clutch 3-pointer para gawing 6 na kalamangan ang score pabor sa Heat. Nagtapos si Hero na may 30 puntos para pangunahan ng lahat ng scorers, sinundan ng 20 puntos mula kay Andrew Wiggins at 16 na puntos ni Mitchell. Sa kabilang panig, pinangunahan ni Young ang Hawks sa 29 na puntos habang si Okongwu ay may 28 puntos. Nag-ambag din si Georges Niang ng 20 puntos mula sa bench. Sa panalong ito, nagsulat ng kasaysayan ng Miami Heat sa NBA Play-In Tournament. Wala pang number 10 seed ang nakalusot papuntang regular playoffs hanggang ngayon. Susunod nilang makakaharap ang number 1 seed na Cleveland Cavaliers gaganapin ng Game 1 sa Lunes. Sa huling balita, ang papuri ni Udonis Haslem ay lampas sa karaniwang pagkilala. Itinataas nito ang basketball IQ ni Jimmy Butler sa ibabaw ng 2 alamat ng NBA. Sa kabila ng kabiguang maihatid ang kampyonato sa Miami, inilalagay pa rin ni Haslem si Butler sa unahan ni LeBron James at Dwyane Wade na parehong nakapag-uwi ng titulo para sa Heat. Lagi ko itong sinasabi sa mga tao, nagdepensa ako laban sa'yo, binabantayan kita sa practice, diretsong sinabi ni Haslem kay Wade sa isang usapan sa The Y Podcast. Nagdepensa rin ako kay Bron, iba-iba ang bawat isa pero marahil si Jimmy ang pinakamatalinong offensive player. Nilinaw ni Haslem ang kanyang pananaw, kinikilala ang pagkakaiba sa talento at kakayahan ngunit pinaninindigan pa rin ang mentalidad ni Butler sa laro. Siguro wala siya ng talento at skillset na meron sila pero napakatalino niya, dagdag pa niya. Malaki ang bigat ng opinyon ni Haslem lalo na't nagtala siya ng kahangahangang 20 taong career kasama ang Heat. Sa kanyang natatanging pananatili sa iisang franchise, nasaksihan niya ang iba't ibang henerasyon ng laro at nakasama ang 3 superstars, kaya't bihira ang ganitong pananaw sa kanilang laro. Pati si Wade ay sumang-ayon sa sinabi ni Haslem at binigyang diin na si Jimmy Butler ay may mga katangiang hindi basta-bastang napapansin ng mga karaniwang manonood. Si Jimmy ay may kakaibang klase ng talento at husay na hindi mo basta makikita ng mata lang, ani ni Wade. Nagpakita rin si Haslem ng suporta sa playoff campaign ni Butler sa kanyang bagong team. Nakahanda na ang Golden State Warriors na harapin ang Houston Rockets sa unang round ng playoffs na nagbibigay kay Butler ng panibagong pagkakataon para sa postseason glory. Wini-wish ko talaga sa kanya ang lahat ng mabuti. Kung paano nangyari yung trade, sa tingin ko naging maganda para sa lahat, pahayag ni Haslem. Bagamat nakarating lamang si Butler sa NBA Finals kasama ang Heat ngunit hindi nakuha ang kampyonato, maaari nang magbago ang kapalaran niya sa Warriors, isang team na kilala sa kanilang kultura ng panalo at matagumpay na kasaysayan. Maganda rin ang naging panimula ni Butler sa postseason. Nagtala ng 38 puntos at 6 na assist sa panalong laban kontra Grizzlies na nagpatibay sa kanilang playoff spot. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?